capacity, limitado din talaga. Yeah. We'll see, but nasa execution pa rin naman yan. Gaano kainit ang Onyx Philippines ngayon? Mas mainit ba ang Team Liquid dahil sa kanilang detour dun sa may lower bracket? We'll find out. I have a feeling na itong Louie ni Super Prince, yan ang tunay na nag-init. So, we have to watch out for that if you're Team Liquid. That's true. So, Team Liquid obviously will be using the power of the Hilda para lang makapag ito sa game na to. But at the same time, yun naman talaga ang maganda isang Grok. You can basically check any bush and you should be fine, especially sa early game. Yeah. No, itong Hilda ni JP, hindi na ganun ka-effective kasi mga tanky heroes na initin sa Onyx Philippines. Pero usually Hayabusa ay countered by a Hilda. Pero kung may ganito ka naman backup, makukuha mo pa rin ang panalo. Napakagandang pagbabalik loob dito sa Onyx Philippines, utilizing yung kanilang poke power with Super Prince and damage na rin ng isang Grok kasi in the early game underrated yung damage ng Grok at na-punish nila itong si JP for the very first time in a long while na-punish yung Hilda ni Daddy JP. Kaya nga swabing-swabe din kahit in-anticipate na ni JP yun, he still got taken out by the Hayabusa. I think alam niya, naamoy na niya King Kong papalapit na Pero it's just not enough. Again, it's a kill plus a usage of the flicker. She'll be up in a few naman, like 75 seconds, but still that is a big thing para naman hindi makaabante at hindi magulo yung farming dito ni King Kong. What we do know about this comp mula dun sa Onyx Philippines is we're gonna be relying on this hard carry na Hayabusa. CC versus Harith is interesting. Kirk activating the ultimate para kay Chessman doon. Uy, Chessman pa rin na nakasecure, Rockheart. Grabe naman yun. And of course, it will be a very strong after post-turtle fight here. Nice final slash coming in from Sanford this time around. Will be able to take out King Kong. Malaking bagay yun. Papasok pa si Kielwan. May Zaman Force pang kailangan saluhin dito. Pero the Duality will also be doing some pretty good damage with Kelra here on the CC. Hindi ka talaga makakapalag, especially with that Vengeance. And he's gonna be sending Kelra back. Efficiency guaranteed para sa Onyx. But what a series we're seeing. Ganda ng palitan natin dito. Onyx Philippines, obviously losing yung turtle ay hindi ganun kaganda para sa kanila. At the same time, etong si Kirk tin rin niyang pigilan si Chessman, pero si Chessman ay nakakuha pa rin ng advantage getting that turtle. Fortunately para sa Onyx Philippines, napakasolido talaga ng duality nitong si Super Prince na hatak pa si Chessman doon at nakakuha nga ng kill afterwards, giving King Kong so much. In fact, ikalawang kill na to ni King Kong together with 2 assists. I think yung Team Liquid, masaya sana sila kung tuluyan nilang napatay si Kirk ng libre. Kaso ang kapalit na bigyan nila ng first kill etong si Kelra. Ang trabaho ni Kelra ay manalo sa lane versus Harith. And so far, yan naman ang kanyang na-achieve sa ngayon, especially with disadvantage. Can hold the Harith hostage dun sa may top lane. At yun na nga yung kanyang nakukuha dito. So, despite us wanting si Kelra na makakuha ng isang marksman, makakuha naman ng magandang launchpad etong Onyx with the CC Gold. Sabagay, ang sakit pa rin naman ng isang CC, especially if you get to a point na sobrang lamang mo naman sa gamit. You almost become unstoppable kasi balik lang ng balik yung buhay mo. And when they try to stop you, may vengeance pa. So as long as you time it correctly, sa totoo lang, napaka-powerful din talaga ng CC. Of course, single target, pero works and does the job. Yeah. Always scary na isipin kung ano nga ba yung nakukuha mo with this Graculas de Louis. Nakita natin yung Onyx Philippines dahil dun sa Earthen Rampart na setup ni Brusco, parang nas napapadali yung duality ni Prince. Yeah, and obviously for Prince, it will be very crucial for him to cover yung backline dito. Pero look at that, Kielwan ready to go in, jump in, Kielwan nasa gitna. And yung ganda ng tunggol, Chessman ang target dito ng Onyx Philippines. And they're gonna be able to get some good damage done. JP falls as well. Pero sumasabay pa naman ng sayawan, etong si Kelra, it's laban kay Kielwan. I don't know who's gonna get that turtle. It's gonna be Team Liquid Philippines, a turtle and a kill. Lumamang pa rin talaga ang TL. Back-to-back turtle fights, Sanford. Nakita natin na nahuli niya sa final slash yung second engage ni King Kong. Pangalawang final slash din niya
dun sa moment na yon at talagang naaabangan niya yung jungler ng Onyx Philippines. King Kong naglalakad sa harap ng 3 miyembro ng Team Liquid Philippines na Philippines na mayroong retribution at napatay pa rin siya nitong si Sanford at yun na ang masasabi nating break-even point. This time, Team Liquid na ang lamang. That's right, Team Liquid this time around ang medyo may konting mas konting map control kahit na kanina pa medyo nadadali si JP. It feels like tama lang naman yung mga deaths niya. You know, it's weird to say that, no? Pero may mga deaths na kind of necessary just so that the rest of the team can function or makapag-farm pa rin. Yeah. So far, maganda yung Grok block doon para ipitin si Chessman and then the jump from Kelra. Napakaganda nung nakita natin. However, Sanford, ang sa ngayon ay nagiging game changer para sa Team Liquid of Philippines. Kagandahan pa na nandun si Kelra for 2 assists. So he's now level 8, catching up sa farm. Ilan na kaya yung kanyang gold dito kumpara sa kanilang katapat? Teleport play, Kirk going for Sanford. Okay, that's a big attack. Final slash, tatama sa tatlo, pero syempre the follow-up is real. Grabe nung dash yung Sanford, hindi niyo mahawakan. And ito na, lahat na talaga na bait out niya. Sanford going crazy on that Arlot. What the heck, bro? Oh my goodness! Sanford with the place. Tatlo yung natuhog niya gamit yung final slash. Sabay, ilang vengeance yung napap niya doon para makapag-life steal. At mapuwersa nga, Onyx Philippines had to commit so much. King Kong dead once again. Oh my God. At sino ulit ang salarin? Sanford. Oh my God, the Predator ng Team Liquid Philippines. At ang kanyang pagkain sa ngayon, King Kong, 3 beses na yan. Grabe, the Predator is predating, my friends. And looks like medyo mahihirapan sila pigilan to. Brusco is gonna try. Final slash will be connecting. Pero here comes the darkening. Masakit pa rin naman ang damage niya. Pero Sanji, I don't think he should go for that. Definitely going down in that brilliance. Safe play coming in from Team Liquid Philippines. And again, they're trying to get as much resource as they can. King Kong, kuha pa rin naman yung buff niya. Pero that's a lot of damage done already to the economy of Onyx. Napakalaking dagok sa ekonomiya ng Onyx. Sanford nakaabang na naman sa likod. Dangerous na dangerous sa kanyang pwesto sa ngayon. Mag-isa pero tatakas na lang. Nandito si Sanji para sa mga overextension. Mabubuhay ba this time? Hindi na. Onyx Philippines hinawakan na sa leeg. Etong si Sanford na kanina pa nagiging problema para sa kanila. Akala ko take 2 pa siya dun eh. Pero limitado na yung pwede niyang dashan dun. Pero while all that's happening, obviously, Kiel1 with tower on top side. Sanji naman force on a brilliance. Flicker na gamit na din. So this might be a bit of a more vulnerable mid lane for Team Liquid Philippines. Onyx though, sabi nila, you know what? Hanapin natin si Carteezy. Kanina pa yata siyang nawawala. And they are able to find him doon sa balbas. Habang nag-farm naman. And again, the Mountain Shocker gonna be giving all the necessary information to Team Liquid. Dangerous grass. They can advantage by Team Liquid Philippines. Iba rin talaga ang mastery ng team na to in a scenario. Ganun din si JP. Siya din yung nakaabang dito. Sa akin ng Team Liquid ay nakalamang na 2,000. And malayo pa sa power spike na hinahanap ng Onyx Philippines. Ang ng pinaka inaabangan nila is 3 items para kay King Kong. There's a teleport play. Nakita nila si Chessman, nandito si Sanji, kailangan mag-ingat. Pinupuran dito ng Yoyo. What a Grok block na naman! Chessman down! And a wonderful pick-off para sa Onyx Philippines. That is the pick-off of pick-offs. Again, enabled by Super Friends dito alongside the frontlining and bush checking of Brusco. So far, it looks like an even battle. Kahit medyo may kalamangan naman ng Team Liquid Philippines, may palag pa rin, may firepower pa rin pinapakita ang Onyx dito. Sanford again will be absorbing some hits pero it will not be enough to actually do much. Pero masakit na ang duality. Arun! Umaray na ng bahagya. And si Kirk naman ngayon binibigyan. JP up on front. Kiel1 Sanji nasa gilid. Ang hirap ng lapitan ng Lord na ito. And then rush na kill turbo na ng Onyx Philippines will be securing that Lord. First Lord of the game. Noble sacrifice mula kay Captain Kirk. Teleport play dito sa may gitna para sa depensa and Onyx Philippines. Maganda yung kanilang pag-blitz ng Lord na yun. At syempre nagsimula yan dun sa pag-poke at pag-kill nila. In fact, dito kay Chessman, the pick-off of all pick-offs na hinahanap dito ng Onyx Philippines to get back the momentum. Nakakuha pa rin ng lamang ang Team Liquid Philippines when it comes to the gold sa ngayon.
At dahil din naman to dun sa pag-space nila dun sa may mapa, pero hindi naman din nakakaliw ng Onyx Philippines. To be fair, they are making a threat out of Kelra. Sa ngayon, nakikita na natin na nangangaray na ang mga humaharap dito kay Kelra, be it si JP, and most especially itong si Sanford. In fact, masasabi ko nga na baka good target na si Sanford dito para sa Onyx Philippines. And I think exactly what you're saying is true. JP medyo malambot na din, pero Sanford medyo kailangan lang talagang galawan. Kailangan niya ng vengeance paulit-ulit to clear the map. Their teleport play on top side. Nabasa naman yun. Kitang-kita to nila Kill1, but they will be just forced to back off. Yep. Good usage din ng Mountain Shower dito ni Chessman. Kinumit na dun sa minion wave para makapag-clear sila ng malupit. Sanford missing the mark, but it's okay. Mabilis lang din man ang cooldown yan, pero wala sa depensa na to. Brilliance is gonna be there for defense. JP, naku po, napitas ba dito ang makunat sa ngayon? Nakapag-flicker, mapapatumba, ganun pa rin. Despite the defenses mula sa Team Liquid, but they do hang on dito sa kanilang mid lane turret. Humihirap na yung frontline duties nila JP tsaka nila Sanford dito. Remember, medyo squishy ang nasa likod. So, I'm not sure how they're gonna actually keep defending that, especially kung considering or seeing kung gaano kalambot si JP ngayon. It's crazy. It's crazy kasi mayroon din namang tools ang Onyx Philippines na pang-kontra sa harap. Ito yung dahilan kung bakit nag-decide ang Onyx Philippines sa kumuha ng Loyi. Wala pa siyang immediate na counter like the Fredrin or whatsoever, pero nakikita din dito ng Onyx Philippines na gano'n naman din yung mga resulta. Kapag kasi gumagamit ka ng Hilda, Dison Shin pang harapan talaga, tech charge ginamit na nga dito, and mukhang mabubuhay pa sa kanya mga members ng Liquid. And look at that, Sanford once again, snagging Keldra, the boy pa with a vengeance. At meron ng pagkontra dito with Super Fritz. Oh my God, Duality gets the double dun sa may backline. Sanford trying his best, napatay si Keldra doon. Pero ang kapalit, tatlo, teleport play. Sanji naman, maliligtas ngayon with the Brilliance. Hinahabol ng isang kabayo dito. Does have the Cyclone Eye. And everybody mula sa Oni, kinahabol na si Sanji. Chef, anong menu natin ngayon, Chef? Oh my God. Shutdown mula sa Onyx. Yeah, may vision naman, tinulungan with the Mountain Shocker, pero at the same time, hindi na din pwedeng makipag 1v1. King Kong with a solo kill on the Chessman. That's a wipeout para sa Onyx Philippines, and nakapwesto na agad sila for the Lord. Showtime para sa Onyx Philippines. Nagsimula dahil dun sa ginawa ni Brusco, forcing the ultimate onto Sanford. But most importantly, si Super Fizz talaga yung problema dun, masasabi ko. Siya yung dahilan kung bakit na-punch yung Team Liquid. Obviously, si Kelra, baiting out the members of Team Liquid, farmed enough para mabuhay with the Brute Force Breastplate and Tough Boots. 50% na resilience yung meron siya. Tapos, isama mo yung Vengeance and konting lifesteal with the Revitalize. Nabuhay etong si Kelra despite that snag mula kay Sanford. At napa-overcommit yung Team Liquid Philippines. Magkaadikit na sila. Doon na sila na-punish ng flicker play mula kay Super Friends. The Loyi ng the Onyx Philippines nagiinit na sa ngayon. Yeah, and again, sobrang nadami na kasing nabato na skills kay Kelra kanina eh. So I would not be surprised as well kung kinulang na din ng TLPH right after that fight. Or now, it's gonna be a push on top side. The Lord is walking up. And yeah, that turret's not gonna be long for this world. With the Lord popping in, medyo sumasabog ang screen ko. Hold on. Kung ganito nga naman ka-explosive, we'll see. Team Liquid, di pa tapos ang laban. May Sanford factor pa rin dito. The Flicker is available, pati na rin yung Final Slash. Pagkakahiwalay muna ngayon na members ng Onyx nagpuwersa dito. Si King Kong na kanyang quad, na kanyang shadow kill. In fact, good vacuum play na pag-push ang Onyx Philippines dahil doon. King Kong, space creation duties muna siya doon sa moment na yun. And Onyx Philippines will reap the benefits. Ikalawang Lord na napunta sa kanila, that's also a push. Will be in their favor. Brusco, malayo sa kanya mga tropa. Please, nag-scout lang with the Earthen Rampart. Okay. Alam din na dito ng Team Liquid na pwede mag-TP play kasi itong si Loyi anytime. Yun nga kaya sobrang aware na yung Team Liquid dito kasi sila yung gumagawa niyan eh. Isa sa mga teams na kailangan yung bantayan pag nag-Loyi Sanji. And speaking of Sanji, I mean, despite all of this, maganda pa rin yung firepower na pinapakita niya. Ang maganda lang din sa Onyx Philippines, nahanap nila ng way to isolate Sanji so para hindi niya magamit yung 4-1 na Lunox niya. Yeah. Makikita natin dito sa
position ni Brusco. Napakatapang na niya with the Grok. Tapang. Wala eh. Wanna Wala force kang- some rotations dito at yun na nga ginamit na Uy! dito. Actually, Purify forced Rockhard. Yep, that's gonna be huge. Kurt nasa harapan ang naglalaban dun sa likod si King Kong and si JP. Na-isolate naman ni JP pero it's not gonna be long for this world. He's gonna go down. And si Kelra talaga hindi na mapigilan dito sa kanyang CC and finally will be going down here. Pero looks like hindi na magiging sapat yun. Oh, clearing the minion waves with a final slash, that might be a good thing. Pero may minions din sa taas so hindi makapag full force yung TLPH dito sa baba. Sanford though, 1v3, the dash in, vengeance, apat na naman, muntikan, buti hindi siya tumuloy doon or else, Chugi yun for sure. Not sure if that's a good trade para sa Onyx Philippines. Well, they gave up Kelra pero maganda naman doon ako sila ng dalawa in exchange for that. And Onyx Philippines though, mag-iintay na lang, mauuna ng kahit papaano dito ang Team Liquid na mga pwesto around doon sa Lord area. The factor remains, meron kang mataas na lead na ngayon sa Onyx Philippines. So that means that ito si Kelra ay may malaking threat na with the Oracle and the Malefic Roar na magiging crucial sa mga tanky heroes ng Team Liquid. Yeah, speaking of tanky heroes, look at that, Brusco nakalahati agad in one go. I think medyo masakit pa rin talaga yung TLPH lineup dito. They're For just sure. having a hard time. Parang kumbaga may espada ka, ang hirap lang ihampas sa kalaban mo. So, I feel like it's a question of whether or not papayagan sila ni Brusco na dumaan. May tech charge din naka-ready para sa kanya. Saan for the target? And he will be eliminated in an instant. And there's the coming team fight though. It's really good. Chessman doesn't constrain ng Brusco. Pero si Kiel1 will fall with Kelra in front. I don't think they can survive it for this long. 4v2 ang mangyayari dito. And dadaanan na lang nila Chessman. It's a wipeout. And Onyx Philippines nakahanap ng opening to take out Team Liquid Philippines and go straight into the base. King Kong, hindi pa tapos yung clash na nangyari. Meron pang natitirang isang membro ng Team Liquid. Umangat na dun sa minion wave dun sa may top lane, making sure that they will take this game. Despite the efforts mula kay